Si Robin Padilla pumunta sa Supreme Court para isubmit yung mga petitions nila. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng atensyon sa amin. Pangalawa, ako po ay nandito bilang miyembro ng PDP. May isang abogado mga kababayan na nag-post, si Attorney Reyes Del Rosario, registered nurse siya. Sabi niya, 1 year after, naniniwala pa rin akong 1 year after na makulong si Digong sa problema ng ating bansa. At maraming problema ang ating bansa, dumagdag pa siya sa problema. Pagkatapos, daldal siya ng daldal. Si Sara, Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Si Robin Padilla pumunta sa Supreme Court para isubmit yung mga petitions nila, yung signature campaign. Ano man pakialam ng Supreme Court? Sakop ba yung ICC? Nag-iisip ba kayo? Tapos yung signature, 200,000. Nasaan na yung 32 million? Kaya tama yung mga analysis natin mga kababayan. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng atensyon sa amin. Pangalawa, ako po ay nandito bilang miyembro ng PDP. Pangatlo, ako po ay nandito para samahan yung aking mga kasama sa Tay Kami Naman. Tay Kami Naman daw. Sabi ni Sara? Masasabi po natin na sa matagal na panahon, 1 taon na ho. Iwasan daw yung motorcade rally kasi krisis. Magtipid sa fuel at saka para iwas noise pollution at yung crowding. Tapos kapon, nag-motorcade sila. Ito ngayon, sabi dito, Senator Robin Padilla, together with the Tay Kami Naman movement, urged the Supreme Court to issue a ruling on the petitions related to the ICC case involving former President Rodrigo Duterte. Nagsisik sila ng intervention sa Supreme Court. Ano magagawa ng Supreme Court sa ICC? Lower court ba yung ICC ng Supreme Court? Hindi nag-iisip, mga kababayan. So nagpirma sila ng petisyon. At yung Tay Kami Naman, ang na-secure nilang signature, 200,000 plus lang yata. So ang tanong, asan yung 32 million? Bakit hindi 32 million yung pumirma? Napakalinaw, mga kababayan. Talagang tama yung analysis natin. Yung 32 million nila, wala na yon. Kasi yung 31 million, Marcos supporters. So over 1 million, mga kababayan, yung supporters nila, nabawasan pa. Ito na lang, mga kababayan, ang natitira sa mga DDS. Kaya malabo na manalo po si Sara. Malabo. Nangangamba na ho ang maraming mga nagmamahal kay Digong dahil 1 taon na po siya doon. Kaya nangalap po kami ng mga tunay na pirma, tunay na mga tao na pumirma po para ipakita po sa Supreme Court na naghahangad na po kami lahat ng desisyon nila kung ano po ba talaga Yung desisyon ng Supreme Court kung mag-desisyon po, not binding, pumabor man yan sa inyo. Alam niyo po, marami na pong na-file kasi dito ng mga petition na hinihingi po natin sa ating mga justices na desisyonan na po. Plus na pang propaganda man lang po. Isa po tayo sa mga nauna. Propaganda. Para lang laging pag-usapan po sila at saka si Sara Duterte. First batch. Political propaganda. Yung 100, di pa nga 200, 161. 161,000 lang. Sa mga consolidated petition. Mali pa nga pala ako. Marami pong nag-aantay ng mga kababayan natin. Maraming naghihintay. 161
60,000 lang pala. Budol talaga mga kababayan. Napaka mga sinungaling. Di ba? Anyway. Ngayon, may isang abogado mga kababayan na nag-post, si Attorney Reyes Del Rosario, registered nurse siya. Sabi niya, 1 year after, naniniwala pa rin akong 1 year after na makulong si Digong sa ICC, ma-deliver doon. Naniniwala pa rin akong sinakripisyo ni BP Sara ang tatay niya na maaresto at makulong sa dahig para maging presidente siya sa 2028. Imagine, BP ka, tapos hindi mo alam na arestuin ang tatay mo pagdating sa airport. Kalukuhan. Ano tingin ninyo? Naniniwala kayo dito sa paniwala ni Atty. Reyes Del Rosario? Ang kanyang theory, si Sara sinakripisyo yung tatay niya na makulong para magamit sa propaganda sa politika para sa ambition sa 2028. BP ka niya, hindi mo alam na aarestuin si Digong. Hindi mo alam arestuin ang tatay mo pagdating sa airport. Vice President ka. I-share ko na sa inyo, mga kababayan, itong sinasabi ni Sara na wala man daw. Suplahin natin. Ito yung paninira. Malinaw na paninira niya sa gobyerno. Anong karapatan niya na sabing walang ginagawa? Siya yung walang ginagawa sa problema ng ating bansa. At maraming problema ang ating bansa. Dumagdag pa siya sa problema. Pagkatapos, daldal siya ng daldal. Si Sara, Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga believers. Nagmamagaling. Lalo-lalo na yung galing sa mga foreign governments na meron silang tinitingnan na posibleng giyera ng taon na 2025. Isang year lang ang ligas kumbaga. Pagdagas sa tuig na isulti. 2025 nangyari ang giyera 2026. So dapat noong 2022 pa lang naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paganda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. yan ang paninira. Bakit? Siya mismo ang walang ginagawa, wala man maitulong. Daldal lang ng daldal, puna ng puna. Napakahilig dumaldal, napakahilig pumuna, pero wala man siyang solusyon. At sasabihin pa, walang ginagawa yung ating gobyerno. Kayo po ang walang ginagawa, hindi kayo nagtrabaho, sweldo lang kayo ng sweldo. Naninira pa at namimirwisyo. Napakalinaw ang ating presidente, ang daming ginagawa. Kayo ang hindi nagtatrabaho tapos binabaliktad ninyo. You see, tapos sasabihin ng mga supporters niya, sinisiraan. Ito yung napakalinaw na paninira. Kaya sabi po basahin ko sa inyo itong sinabi ni Antonio Contreras in relation doon sa reaction niya, Professor Antonio Contreras. Sabi ni Sara, wala tayong nakikitang ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng gira, narinig na natin yan noong 2022. 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naganda na ang pamahalaan ito. Noong 2022 po, ang presidente noon, yung tatay mo. Di ba? Half of 2022, umupo kayo, unit team. Party ka pa ng unit team. So, dapat sana may suggestion ka na. Kasi magaling ka, di ba? Yung first part ng 2022, tatay mo. So, dapat yung tatay mo, sumusweldo pa rin siya. June 30 nag-assume yung nanalong presidente at vice-presidente kayo. Sabi ni Antonio Contreras, isang professor at journalist, political scientist. Grabe rin ang logic, no? Sabi niya, narinig na natin ang banta ng gira since 2022. Dapat noon pa naganda ang pamahalaan. Talaga? Ganito kasi ang problema sa ganitong klaseng statement. Parang ang dali-daling sabihin pagkatapos mangyari ang mga bagay. Para bang may crystal ball ang lahat ng gobyerno sa mundo? Reality check lang. Kahit ang malalaking bansa, hindi rin nila kayang hulaan ng eksakto kung kailan sasabog ang geopolitical conflicts. Tama. Nabasa ba natin yung plano, mga kababayan, kahit si Trump, hindi niya maulaan kung anong nasa isip ni Ali Khamenei, kaya nagdesisyon na lang siya.
lusubin na natin. At lately lang siya nagdesisyon, mga kababayan. Kasi sumubra man si Ali Khamenei. Nung kampanya, trinay siyang ipapatay. Nag-assassination attempt. Munti ka na siya. Kaya tinuldo ka na niya. O bakit? Yung mga plano ba ni Trump, alam ng ating Pangulo para sabihin niyang makapaganda tayo. Nalulusubin. Kahit yung Israel. Kasi ang mga desisyon ng mga bansa, tulad ng tayo rito, depende sa mga nagaganap. Flexible siya. Unforeseen events, mga kababayan. Ngayon, nakikita naman natin kung anong ginagawa ng ating gobyerno. Mamaya, ibigay ko po sa inyo. Yan ang problema dito kay Sara. Masyadong nagmamagaling. Pati yung sa evacuation ng mga OFW. Sabi nga natin, kung magaling siya, gusto niyang gawin niya. At least yung mga OFW, yung mga DDS na followers niya, di siya na yung humakot. Palipad siya ng eroplano. Tapos, palanding niya sa Israel. Masyadong nagmamagaling. Reality check lang. Ang international politics, hindi ito weather forecast na may exact track. Ang tawag dito sa logic ay hindsight analysis na nagkukunwaring foresight. Madaling magsabi ng dapat maganda na kayo noon. Pero ang tanong, anong specific preparation ang sinasabi mo? Anong konkretong policy ang dapat ginagawa? Ano ang actual contingency plan na naiisip mo? Sabihin na niya. At hindi lang niya sabihin, gawin na niya. Ngayon, gawin mo na. Mas problema pa dito, parang gusto niyang ipalabas na simple lang ang global security planning na parang may checklist lang. 2022, prepare for war. 2023, ready na. Kung ganun lang sana kadali ang geopolitics, hindi sana wala ng foreign ministries, intelligence agencies, at defense planning sa buong mundo. Ang nangyayari tuloy, nagmumukhang pa-soundbite politics na naman. Malakas pakinggan, pero kapag hinimay mo ang laman, wala namang laman. Kung seryoso ang isang leader sa ganitong usapin, hindi siya magbibigay ng vague na sisi sa nakaraan. Ang gagawin niya ay maglatag ng konkretong rekomendasyon kung ano ang dapat gawin ngayon. Otherwise, ang dating ng ganitong statement ay hindi strategic analysis, mema lang o kaya naman katangahan. Pang mayor lang, pang barangay, mga kababayan talaga ang utak ni Sara. Hindi pwede sa pagiging presidente. Ako nga, sabi ko, sana hindi siya kinuha as katandem ng ating Pangulo. Wala eh. Perwisyo lang. Ito pa, may isama ko na to. Si PRD, nalikot kami kanina. Marami pong Dabawenyos ang galit na galit, ma'am, sa ginawa po sa kanya. Oo, hindi lang mga Dabawenyos, no? Mga Pilipino. Galit sa nangyari. Pag-kidnap kay dating Pangulo Rodrigo Kayo man lang ang galit. It is unthinkable that Yung mga a happy government, anniversary no ba matter ang the greetings, political mga differences, mamamayang with the Pilipino. administration would send Ang galit na galit, yung mga victims ng AGK, kasi hanggang ngayon, wala pang hustisya. O di ba? At yun ang may karapatang magalit. Pero kayo po, wala kayong karapatan magalit. Dapat kayo ang pinapagalitan. Bakit? Hanggang ngayon umiiwas kayo, umiiwas yung tatay mo. Pati yung jurisdiction ng ICC, kini-question niya. You see? Kaya siya pinaila ng kaso sa ICC kasi hindi magtagumpay dito sa Pilipinas. Walang paniwala during his administration. Walang paniwala sa hustisya. Ngayon dinala sa ICC, galit na galit kayo. Huwag kayong magalit kasi yung tatay ninyo buhay. Yung mga niya AGKs, thousands of them patay. Sila yung may karapatang magalit. citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basihan at walang maayos na Walang basihan. witnesses. So, Paano nga walang basihan at walang maayos na witnesses? Sabi mo yan doon sa mga judges. Kumbaga paniwalaan ka. Ang dami nga pumunta doon sa pre-trial na mga witnesses. Paano walang base? Diba? Hintayin mo na lang kasi siguradong i-confirm yon within 60 days after ng hearing ng pre-trial chamber.
yung mga sinasabi mo sa media, dapat sabihin mo yon sa harap ng judge. Puro kayo propaganda. Galit ang mga tao. Isang taon na sila galit. At hindi pa yung galit mabalik dito sa Pilipinas. Sila dating Pangulong Rodrigo Duterte. Can we have Arjel Relator, GMA, sir? Ano ito nangyari sa video? Tingin po ba ninyo kahit ang malayo pa na hakbang ginagawa ng administrasyon para mas tuloy yung class natin ang kalumayan po ng Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Dante Maravillas. Mamaya naman. Bye-bye. God bless. Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.